Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Tulong! Malakas na tili ni Keisha na makita niya ang kabuuan ng lugar na iyon. Takot na takot siya, pero ang taong may pakanan niyon ay tuwang-tuwa sa nakikita niya. Napapikit na lamang si Keisha para hindi niya makita ang nasa harapan na iyon. "Nasaan ang tapang mo, Keisha?" sabi ng lalaki na ikiniling naman ni Keisha. Ayaw niya magsalita. Parang ayaw niya rin niyang huminga dahil sa takot, at mas lalong ayaw niyang imulat ang kanyang mga mata. "Ano na? Bakit ayaw mong idikit ang mga mata mo?" sabi muli ng lalaki, pero umiling-iling lang si Keisha. "Ang sama-sama mo. Bakit mo kailangang kunin? Bakit mo ba ako nila dito?" sigaw niyang muli habang nakapikit pa rin. "Magandang tanong, Keisha. Bakit nga bang yung ka lang nagtanong?" sabi ng malalim na boses na iyon. "Wala akong pakialam. Sagutin mo na lang ang tanong ko." Sigaw niya pabalik na ikinatawa naman ang taong iyon. "Having no patience? Well, wala ka naman talagang kasalanan sa akin," sabi nito na ikinatigil at ikinakunot ng noon niya. "Kung ganun, bakit mo ako dinala dito?" sigaw niyang muli. "Dahil ikaw ang kahinaan niya." Natigilan si Keisha dahil sa sinabi nito sa kanya, at agad na mayroong taong pumasok sa isip ng dalaga. Si Jason. "Anong sinasabi mo?" nauutal pang sabi nito. Kahit pa may namuunang sagot sa isip niya, ay gusto niya makasigurado kaya tatanungin niya ito. "Ikaw ang kahinaan ni Jason sa Panta. Ikaw ang pinakamamahal niya," sigaw na sabi nito na ikinatahimik ni Keisha. Wala siyang maintindihan, pero nakaramdam siya ng takot. Takot, hindi parang sa taong kumuha sa kanya, kundi para kay Jason. Dahil ayaw niya rin tumapahamak katulad niya. "Bakit hindi ka makapagsalita?" sabi muli ng lalaki, pero hindi pa rin sumagot si Keisha. Dahil maraming pumapasok sa isip niya. Nang hindi ito sumagot, ay nagsalita muli ang boses na iyon. "Sige, Keisha. Ikaw naman ang tatanungin ko. Kilala mo ba talaga kung sino si Jason sa Panta?" Napatalas ang tenga niya dahil sa narinig na iyon, at parang nabuhayan siya sa tanong na iyon. Ang tanong na siyang lalo nagpagulo sa isip ni Keisha. Pero katulad nga ng sabi ng taong iyon, ay napatunong din siya sa sarili niya. Kung kailan niya bang lubusan si Jason sa Panta. Napailing na lang siya sa mga naiisip niya. "Wala akong pakialam sa tanong mo," sigaw ni Keisha dito. "Talaga ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na isang mafia si Jason?" Doon natigilan si Keisha at natahimik. Kung magulo na ang isip niya, ay mas lalo pa itong gumulo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Totoo Keisha. Dahil ang San Jason sa Panta ay isang mafia lord na kinatatakutan ng marami. Sa sinabi pang iyon, ay pumasok na sa alaala niya noong mga panahon na tumatakas siya sa bahay ni Jason noon. Kitang-kita niya ang maraming bantay doon, at may kanya-kanyang dalang baril. "Hindi, Keisha. Huwag kang maniwala sa kanya. Hanggat si Jason nagsasabi sa'yo, huwag kang maniniwala," sabi niya sa sarili niya. "Wala akong pake kung isa ba siyang mafia o mamamatay tao. Ang mahalaga ay mahal ko siya at mahal niya ako," sigaw niya dito. Totoo ang sinabi ni Keisha. Kung sakaling totoo man ang sinabi nito sa kanya, ay papakinggan niya muna ang lalaki bago siya gumawa ng desisyon. Ayaw na niyang maulit ang nangyaring 4 na taon na
ang nakakaraan. Ayaw na niya magdesisyon mag-isa dahil baka pagsiyahan niya ito sa bandang huli. Mahal? Sige. Tingnan natin kung yung pagmamahal na yan ay may paramdam mo pa sa kanya. Kinabahan naman lalo si Keisha dahil sa sinabi nito. Alam niya may binabalak sa kanya ang masamang taong iyon pero hindi niya alam kung ano iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya dito. Tumingin ka sa paligid mo, Keisha. Wala kang magagawa kundi idilit ang mata mo. Walang alam si Keisha sa lugar na iyon. Makalipas ang isang oras ay takbo lang siya ng takbo hanggang makailang minuto siya ay may nakita na siya na isang simentadong daan kaya kagad siyang tumakbo doon. Pero habang tumatakbo siya sa simentadong daan na iyon ay wala siyang makita na kahit isang sakyan na dumadaan o kahit na isang bahay. Sa isip niya ay sa iyong private place na kinakailangan talaga niyang lumabas dahil nasasakupan pa rin siya ng mga dumukot sa kanya. Hanggang sa makalahating oras na siya sa pagtakbo na kahit pagod na pagod siya ay hindi pa rin siya humihinto at nakita siya ng isang kotse sa likodan niya. Nakulay itim ito kaya mas lalo pa niyang binilisan dahil sa takot at alam niyang kalaban iyon. Hindi! Bilisan mo pa, Keisha! Sigaw niya at binilisan talaga. Pero sadyang mabilis ang sakyan na iyon at huminto sa harapan niya kaya napatigil siya. Hindi! Sigaw niya at agad umikot palagpas sa sakyan na iyon at agad na tumakbo palayo doon sa kotse. Hindi na siya lumingon pa dahil mabilis na rin ang tibok ng puso niya dahil sa takot. Pero napahinto siya nang may humawak sa kamay niya at humila sa kanya. Hindi! Bitawan mo ko! Sigaw niya at lumingon dito. Pero napatigil siya na makita niya ang kaisa-isang taong mahal niya. Jason? Jason's point of view. Jason? Nasaan si Keisha? Iyan ang sumalubong kay Jason nang dumating siya sa bahay nila Keisha. Pero malungkot at galit na mukha lang ang sumalubong sa kanila. Nasaan ang kambal? Pagod na sabi ni Jason dahil madaling araw na at paumaga rin na matapos sila sa patibong na ginawang iyon ng mga dumukot kay Keisha. Pinatulog namin sila, anak, sabi ng mama niya at lumapit sa kanya. Inakay ito para makaupo sa sopa. Kitang-kita niya ang namumulapang mata ng anak at alam niya na umiyak ito. Napatingin si Eliza at Drew kila Lucas at Noah pero umiling lang sila na ikinalungkot naman ng dalawa dahil alam nila na hindi nila nakita si Keisha. Kaya napayak naman si Jelay na ando doon nang malaman ang balita ay agad silang pumunta doon. Jason, iho? Ano bang nangyari? Bakit nawawala ang anak ko? Nag-aalang sabi ng mama ni Keisha kaya lumapit dito ang ina ni Jason at inaluhan ito. Kanina pa nanenervyos ang ina ni Keisha dahil sa pagkawala ng anak. Alam na din iyon ng kambal at umiyak pa nga sila at mabuti na lang at napatahan nila ito agad. Sa kabilang banda naman ay nagising si Ethan dahil narinig niya ang tunog sa sakyan mula sa labas. Kagad siyang bumaba dahil sa pag-aakala na nandoon na ang kanyang inang si Keisha. Pero napatigil siya na magsalita ang ama niya. Kaya nagtago siya at nakinig sa usapan ng mga ito. Hinanap namin si Keisha kung saan-saan hanggang sa natagpo namin siya at nagplano ng pagpunta doon, sabi ni Jason at napayuko na lang. Pero wala siya doon. Mayroong isang babae na nagpapanggap bilang siya at nagparitoke. Ang akala siguro na makakumuha kay Keisha ay aakalain niya na maniniwala ako na patay na si Keisha. Nagkakamali sila. Hindi niya ako maluloko. Galit na sabi ni Jason at agad napakuyom ang kamao. Wala siya? Pero paano? Nagtatakang sabi ni Eliza. Isa lang iyong patibong. May isang manika doon na mayroong speaker sa loob. Ang sabi,
ay nasa kanya daw si Keisha. Sabi ni Lucas na ikinakunot naman ang noo nila. Manika? Oo. Nakakatakot nga yung manika. Sobra. Sabi pa ni Noah at natahimik naman sila hanggang sa nagsalitang muli ang ama ni Jason. Ibig sabihin ay may gumaya kay Keisha? Hindi ba nagparitoke? Hindi kaya peking Keisha ang kasama niyo noon pa? Sabi nito na ikinailing ni Jason. No papa, kilala ko po si Keisha at alam ko po ang kilos at amoy niya. Siya ang palagi kong katabi at kasama. Kaya madali lang sa akin na malaman na siya yun. Sabi ni Jason na ikinatango naman ito. Pero bakit kailangan pa nila magparitoke? Sabi ng ina ni Jason. I think kasama yun sa diskarte nila. Kung gusto nila, patayan ang ibibigay ko. Galit na sabi ni Jason na ikinalaki ng mata ng anak niya na kanina pa nakikinig sa kanila. Bakit hindi na lang natin sabihin to sa mga pulis? Mas matutulungan nila tayo. Sabi ng ina ni Keisha. Tama si tita. Kailangan mahanap natin agad ang kaibigan namin. Sabi ni Jelay na ngayon lang nagsalita. Dahil kanina pa itong umiiyak at inaalo naman ng asawa niya. Katabi nila si Alyssa at Drew. Jelay, kumalma ka nga. Buntis ka pa naman. Sabi ni Alyssa na kahit sa'yo umiiyak. Huwag niyong lukuhin ang sarili niyo. Kayong dalawang buntis, itigil niyo ang pag-alala dahil makakasama yan sa bata. Sabi ng ina Jason na ikinatahimik nila at maya-maya pa ay kinatango ng mga ito. Hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga pulis dahil hindi simple ang mga kaaway natin. Sabi ni Jason na ikinataka naman ni Jelay. At anong ibig mong sabihin? Sabi ng ina ni Keisha at napatingin muna kay Jason sa magulang niya. Bago siya tinanguan ng mga ito upang pahintulutan na sagutin ang tanong na iyon. Isa kaming mafia at ang kalaban namin, siya ang kumuha kay Keisha at siguradong isang mafia din. Natigilan sila dahil sa malaking pasabog na sinabi ni Jason. Hindi sila nakaimik agad at dahil doon, tila ba pinoproseso pa nila ang sinabi ni Jason sa utak nila. Si Jelay ay nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Jason. Mafia? Kahit ikaw, Alyssa? Sabi ni Jelay at tumangulak kay Alyssa. Ano? Paano? Bakit? Sabi ng ina ni Keisha na gulong-gulo na dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Huwag kayong matakot sa amin dahil hindi kami masasamang mafia. Kabilang kami sa mga matitinong mafia na ang gusto lang ay ang mga pigilan ng ibang mga mafias na mali ang ginagawa. Sabi ng ina ni Jason sa ina ni Keisha. Mama, may dahilan kung bakit napunta sa mundong to at sasabihin ko kapag nahanap namin si Keisha. Sa ngayon po ay magpahinga na po kayo at kami na lang ang bahala. Pati kay Jel at Alyssa, makakasamain sa mga bata. Sabi niya na ikinatango naman ng mga ito. Kahit na maraming tanong sa isip nila, ay isinawalang bahala na lang muna ito at nagtiwala sa sinabi ni Jason. Alam nilang mahal na mahal ito si Keisha at hindi niya hahayaan na mapahamak ito. Sa narinig na iyon ni Ethan ay agad itong umakyat, pabalik sa kwarto nila at natulog ng muli. Umakyat na din silang lahat at nagpahinga na sa kani-kanilang kwarto. Na makahiga si Jason sa higaan nila ay hindi niya maiwasang maiyak dahil doon si Keisha na palagi niyang katabi. Hahanapin kita, wife, kahit na anong mangyari. Nang mag-umaga ay hindi man lang nakatulog si Jason dahil sa kaisip kay Keisha at sa maaring paraan na magagawa niya. Napagpasya niya na pumunta sa office ni Keisha dahil baka may clue siya doon na makukuha. Daddy? Daddy? Nabuhayan siya nang marinig niya ang sigaw ng mga anak niya. At doon lang din ito naalala
dahil sa sobrang pag-isip niya sa mga paraan na magagawa niya para mahanap ang ina ng mga ito. Agad na tumakbo ang kambal sa higaan at mahigang yumakap sa kanya na magkabilaan. "Daddy? Si Mommy! Asan po si Mommy?" Iyak na sabi ni Stephanie at hinaplos naman ni Jason ang buhok nito. "Huwag kayong mag-alala anak," sabi niya dito at hinaplos din ang ulo ni Ethan na nakayakap lang din sa kaniya at nakapikit na. Nakaupo na kasi si Jason sa headboard ng higaan nila. "Pero si Mommy," sabi pa ni Stephanie. "Makikita din natin si Mommy, okay? Si Daddy na ang bahala mga anak. Para mahanap si Mommy. Huwag kayong mag-alala. Di ko haya na may mangyaring masama kay Mommy," sabi ni Jason na ikinatango naman ng mga ito. "Kumusta ang mga anak namin?" Nakangiting tanong niya sa dalawa na ikinatingin ni Ethan dito. "We're so worried about Mommy, Daddy," sabi ni Ethan dito. "Huwag na kayong mag-alala. Okay? Si Daddy nang bahala mga anak," sabi ni Jason at hinalikan ng noo ng dalawa. "Daddy, aalis po ba kayo?" sabi ni Stephanie sa kanya. "Oo anak, pupunta ako sa office ni Mommy para tingnan kung may clue na iwan kay Mommy," sabi pa niya dito. "Sige na anak, baba na kayo para makakain na," sabi pa ni Jason at tumango naman ang dalawa at bumaba na. Pero naiwan pa si Ethan. "Daddy, sasama po ako. Gusto ko pong dumaan sa drive-thru ng Jollibee," sabi ni Ethan na ikinangiti naman ni Jason. Dahil mukhang gusto ng anak niya ng burger at fries. "Sige anak, mamaya. Kapag tapos na natin kumain, okay?" Humalik muna si Ethan kay Jason bago ito bumaba. At nag-ayos muna si Jason at kumain na din sila doon dahil handa na ang pagkain. Kumpleto silang lahat doon, pera sa mag-asawa ni Lucas at Noah. Nang matapos ay sinabi ni Jason sa kasama niya si Ethan at nagpabili pa nga din si Stephanie. Umalis sila kasama sina Lucas at Noah. "Huwag kayong lalayo sa akin Ethan, okay?" sabi ni Jason na makababa sila sa kotse at pumasok sa loob. Walang ibang nakakaalam na nawawala si Keisha. Kaya walang alam ang mga nasa kampanya nila. Binati sila ng mga employee ni Keisha at sinuklan lang nila. "Sir? Ethan?" sabi ni Clarice sa dalawa na tinanguan lang ni Jason. "Wala pa po si Miss Keisha," sabi pa ni Clarice sa kanila. Yes. Wala pa nga. Pinapunta lang kami dito sandali. At masakit kasi ang ulo, may kukunin lang kami," sabi ni Jason dito. "Ganun po ba? Gusto niyo po ako na lang kumuha?" sabi nito na ikinaling ulit ni Jason. "Hindi na, kami na lang. Let's go?" sabi ni Jason at pumasok na silang apat doon sa loob. "Lucas, Noah, simulan nyo na," sabi ni Jason na ikinatango naman ng dalawa habang sila naman ay lumapit sa sopa. "Ethan, sit here for a while, okay? Mamaya, alis din tayo pabalik sa bahay, okay?" sabi nito na ikinatango naman ni Ethan, pero ang hindi alam ni Jason ay kanina pang nagmamatsyag ang bata na katulad niya. Matapos ang ilang minuto ay wala naman silang nahanap, kaya umalis na din sila at syempre duman muna sila sa drive-thru at bumili ng gusto ng dalawang kambal. Na makabalik sa bahay ay umalis din ulit si Jason para daw maghanap pa at hinayaan na lang nila. Lumipas ang tanghali at wala pa ring mahanap na kahit ano sila tungkol kay Keisha, kaya bagsak ang balikat niya na umuwi sa bahay. Nagkulong lang si Jason sa kwarto nila at pilit pinipiga ang utak sa kaiisip. At naiinis siya sa sarili niya dahil wala man lang siyang maisip na kahit anong clue. Hanggang sa makarinig siya ng katok sa pinto nila at pumasok dun si Ethan
Daddy? I want to talk to you. Sabi ni Ethan na ikinatango naman ni Jason at binalapit ito sa kaniya. Nakaupo sila ngayon sa dulo ng higaan nila Keisha. Daddy? Alam ko na po kung ano kayo dahil narinig ko yun kaninang madaling araw. Diretsong sabi ni Ethan na ikinalaki na mata ni Jason. Ano anak? Sabi niya dito. Nagising po kasi ako sa tunog ng sakyan nyo. Akala ko andito na si Mami kaya bumaba ako pero narinig ko po kayo nag-uusap. Natahimik si Jason dahil sa sinabi ng anak niya. Ethan, dapat hindi ka nakikinig sa usapan ng matatanda. Sabi ni Jason na ginayuko naman ito. I'm sorry Daddy, hindi ko naman po sinasadyang marinig. Sabi nito na ginatango na lang ni Jason. It's okay anak, basta huwag mo na lang uulitin, okay? Pero ayos lang ba sa'yo na isang mafia si Daddy? Tanong nito sa kanya na kinatingin agad sa kanya ni Ethan. Opo Daddy, ang cool nyo nga po Daddy nung malaman ko. You know, ang daddy namin, pati sila grandma and grandpa, tito at tita ay mga mafia. Masayang sabi nito na kinangiti naman ni Jason. Naku, ikaw talaga anak. Sana matanggap din ni Mami at Stephanie kapag nalaman nila. Sabi ni Jason sa kanya. Don't worry Daddy, matatanggap nila yun. Mahal na mahal po kaya namin ikaw. Niyakap naman ni Jason ang anak niya dahil sa sinabi nito. Nakikita niya ang sarili niya dito at talagang mahal na mahal niya ang anak niya. Daddy, I have something to tell you pa po. About kanina po, nung sumama ako sa inyo sa company ni Mami, dahil nagmamatsyag din po ako Doon ay pinag-usapan nila mag-ama ang mga bagay na isabi ni Ethan. At matapos iyon ay umalis si Jason kasama si Lucas at Noah sa secret place nila. I want you to investigate and find her. Sabi ni Jason na ginataka ng dalawa. Pero kalaunan ay sinunod na rin. Matapos ang isang oras ay nagulat pa ang dalawa dahil tama nga iyon. So tama nga si Ethan. Sabi ni Jason na seryoso nagdadrive papunta sa kanilalagyan ng taong pinaimbestigan niya. What? Boss? Si Ethan? Sabay na sabi ng dalawa. Yes, my son knows about us at sumama siya sa atin kanina para mag-imbestiga. Tulad natin, hindi para sa drive-thru. Sabi ni Jason na ikinangangan ng dalawa. What? Boss? Ang batang yun? Hindi makapaniwalang sabi ni Noah. Boss, sigurado ako, magiging mahusay na pinuno si Ethan, katulad mo, balang araw. Sabi ni Lucas na ikinangiti lang ni Jason. Bilib na bilib siya sa anak niya dahil hindi niya inaasahan ang lahat ng iyon. Sa 4 na taong gulang nito ay napakatalino talaga ng batang ito. Nang makarating sila ay agad silang pumunta sa stockroom ng company nila Keisha. Buksan niyo na Lucas. Sinipa ng dalawa ang pintuan nito at ang kinilalagyan ng stockroom na iyon at malayo sa mga taong naroroon. Hindi mo talaga maiisip na mayroon palang tao na dinatago doon. Pagbukas ay agad na sumalubong sa kanila ang isang babae na nakayuko. At kaagad nag-angat ng tingin nang bumukas ang pinto. Sir Jason? Sir Jason! Masayang sabi ni Clarice na ikinangiti lang ni Jason. Don't worry Clarice, you're safe now. Sa sinabi ni Jason ay doon na napaiyak si Clarice. Nang araw na bumaba siya para magtawag ng taxi para sakyan ni Keisha ay biglang may humila sa kanya. At dinala siya dito sa stockroom. At may kung ano siyang nalanghap na ikinatulog niya. At nagising na nga lang siya na hindi makalabas doon. May nagdala po sa akin dito, sabi ni Clarice
at inalayan ang dalawa na makatayo. "We know, Clarice. Pupunta natin siya ngayon para pagbayarin. Nawawala si Keisha at alam namin na siya magiging susi sa kanilalagyan niya." Nagulat si Clarice sa narinig niya. "Nawawala po si Ma'am Keisha?" "Oo, Clarice. 2 araw na ngayon at kailangan natin magmadali. Noah, mauna ka na para sa loob ng office ni Keisha. Antayin niyo kami doon at wag na wag mo siyang palalabasin, ha?" Sabi ni Jason na ginatungo naman ito. Agad na kumilos si Noah at ipinasok ito sa loob na makarating sila sa office ni Keisha. At halos lumaki ang mata ni Clarice. "Bakit kamukha ko siya?" Gulat na sabi nito na ikinalong sa kanya ang peking Clarice at nagulat din. Agad namang hinawakan ni Noah ang peking Clarice at hindi nito nakakilos pa. "Paano ka nakatakas? Paano nyo nalaman?" Sigaw nito sa kanila at hindi na maiwasan ni Clarice na mapatras sa likod ni Jason dahil sa takot na kamukhang kamukha niya ito. "Tapos na ang panluloko mo." "Oo, napaniwala mo kami pero ang anak ko hindi," sabi ni Jason na kiniisip ng babaeng iyon. "Si Ethan? Yung batang yun? Kaya pala hindi man lang umiti sa akin. Akala ko masukit talaga siya katulad mo. Dapat pinapatay ko na yun." Doon na nagalit si Jason at mabilis na nakalapit dito at sinakal ang babae. "Wag na wag mong idadamay ang anak ko." Galit na sabi ni Jason at napasingap na lang si Clarice dahil sa ginawa nito. Pabalang na ibinagsak ni Jason ang babae na binitawan ni Noah kanina. "Ngayon, sabihin mo sa amin kung nasaan si Keisha dahil kung hindi, pati pamilya mo ay mapapahamak," sabi ni Jason dahil kanina iniimbestigan nila ang babae at kilala nito. Napatingin sa kanila at sabay tumawa. "Hindi nyo malalaman, Lucas," sabi ni Jason at kaagad inilabas ni Lucas ang cellphone niya at nanlaki ang mata ng babae na makita niya ang maraming tauhan ni Jason na nakamasid sa bahay nila at nakatutok ang mga baril. "Kapag hindi mo sinabi, isang utos ko lang, uulan ng bala ang bahay ng pamilya mo," malamig na sabi ni Jason na ikiniyak naman ito. "Huwag, please. Oo, sasabihin ko na. Huwag niyo lang idamay ang pamilya ko." Napangisi naman si Jason dahil sa sinabi nito. "Dalhin niyo na yan. Tawagin niyo ang mga kasamahan natin at may susugurin tayo." Nang matawagan na nila ang kanilang mga kasamahan ay walang pag-alinlangan na pumunta ang mga ito sa lugar kung saan itinuturo ng peking Clarice. "That's my wife! Shit! Pastor Lucas!" Sigaw na sabi ni Jason habang nasa likodan kasama ang peking Clarice at tinututukan niya ng baril para magsalita ito. Habang si Lucas ay nagdadrive at katabi naman niyan si Noah. Kasunod nila ang 5 itim na din sakyan. Mula sa malayo ay kilalang kilala pa rin ni Jason ang kanyang pinakamamahal, kaya ganitong sinabi kay Lucas. Nagmadali si Lucas at nang huminto ay agad bumaba si Jason sa sakyan at ganoon din si Noah. Pero naiwan si Lucas para bantayan ng peking Clarice. Galit na galit si Jason na makita niya nakahiga si Keisha sa sahig mula sa pagkakabagok nito sa hood ng kotse. Kaagad niyang inilabas ang baril at itinutok sa taong iyon. "Wife?" Sigaw niya at sunod-sunod na pinapuputukan ang lalaking balak siyang kunin. At sa sobrang galit niya ay pulang-pula ng kanyang mukha. "Check the surroundings at palibutin niyo sila, boss," sigaw na sabi ni Noah sa kanilang mga kasamahan. At agad ang tumingin-tingin sa paligid at ang iba ay pinalibutan sila para kung sakali na may masamang mangyari. Agad na tumakbo si Jason kay Keisha at nakita niya ito na parang walang malay. "Wife?" Lumuhod si Jason para mahawakan si Keisha, ngunit wala siyang makuhang sagot mula dito. "Wife? Wake up!
Wake up, wife! Sigaw niya dito pero wala pa ring epek. Napatingin siya sa katawan nito at kitang-kita niya mga paa nito na dumudugo. At ang mga kamay nito na alam niya ang pasa doon ay nanggaling mula sa pagkakatali. Wife, please, hold on. Dadaling kita sa ospital. Sabi ni Jason at ngayon umiiyak na. Ilang araw niyang hinahanap ang dalaga tapos ngayon ay makikita niya ito na walang malay at puro sugot ang katawan. Binuhat niya agad si Keisha at dinala sa loob ng kotse. Get up! Iyak na sigaw ni Jason sa peking Clarice na andun sa likodan ng kotse na gamit nila. Dahil sa takot ng babae ay agad itong bumaba at inuntusan naman si Noah na isakay ito sa ibang kotse. Lucas! Pastor! Sa ospital tayo! Sigaw ni Jason na ginatango naman ito at kaagad pinandar ang sakyan. Napatingin si Jason kay Keisha at hinawakan ng kamay nito. Wife? Anong ginawa nila sa iyo? Iyak na sabi niya at agad niyakap ito. Hindi niya alam ang gagawin kapag may masamang nangyari sa kanyang pinakamamahal. Mahal na mahal niya ito, yung tipong ikamamatay niya rin kapag nawala ito sa kanya. Doon pa nga lang sa nalaman niya na naaksidente ito sa bangin ay halos mabulong na siya. Kaya ngayon pa na dinukot ito kung sino'y talagang nag-aalala siya ng sobrang malala. Lucas! Fast! Iyak na sabi nito kay Lucas at hindi na lang siya pinansin dahil sa daan din siya nakapokus at nag-aalala din si Noah para sa kaibigan nila. Boss, kalma ka lang. Walang mangyayari kung matataranta ka. Sabi ni Noah dito nang lumingon siya sa likod dahil iyak nang iyak si Jason. Paano ko kakalma, Noah? Ilang araw na siyang nawawala. Tapos ganito? Wala siyang maalay? Iyak na sabi ni Jason na kinatahimik naman ni Noah. Dahil kung siya kinatatayo ni Jason ay talagang mababaliw siya. Si Jason ang pangalang ay nakikita niya ang pagkabaliw nito sa paghanap kay Keisha. At talagang hindi ito huminto para mahanap ang kaibigan nila. Wife, hold on. Nakarating sila sa ospital at kagad itong dinala sa operating room. Hindi sila nakapasok sa loob dahil para mas magamot nila ito agad. Noah, tell them that we find Keisha. Sabi ni Jason habang nakatakip lang ang kamay sa mukha nito na ikinatango naman ni Noah. Pinapakalma ni Jason ang sarili niya dahil abot-abot ng pag-alala niya sa nangyayari sa kaniya. Ni isang galos nga lang ay ayaw niyang maranasan ni Keisha. Tapos ngayon ay nasa loob na naman ito ng operating room. Napaupo naman si Lucas sa tabi niya. Boss, magiging ayos si Keisha. Sabi nito kay Jason pero hindi niya ito sinagot dahil hindi rin talaga siya sigurado na ayos lang ito. Boss, papunta na daw sila dito. Napatingin sila kay Noah na magsalita ito. Nasa Isabela sila ngayon dahil iyon ang lugar na itinuro ng peking Clarice na siya kilalagyan ni Keisha. How about the twins? Tanong ni Jason dito dahil madaling araw na rin at alam niya na natutulog na ang dalawa ngayon pa lang. Gising pa sila, boss. Sila nga sumugod sa puno ni Eliza. Nagulat naman si Jason dahil sa sinabi nito sa kanya. Pero hindi na lang din nagsalita at alam niya na nakakaramdam ang kambal na makikita nila ngayon ang mami nila. Kaya hanggang ngayon ay gising pa din ang mga ito. Lalo na at si Ethan ang nakaisip ng lahat ng iyon. Natahimik sila matapos iyon dahil lahat sila ay nag-aalala para kay Keisha. Isang oras ang lumipas at saktong bumukas ang pintuan ng operating room. Kaya agad na napatayo si Jason at lumapit dito. Dok, kumusta po siya? Tanong niya agad sa babaeng doktor. Inilis muna ito ang mask bago sumagot kay Jason. Okay na siya ngayon, pero ano bang nangyari sa kanya? Nakita namin, nakaramdam siya ng matinding lamig. Nakahalos ikayelo ng buong katawan niya at ikatigil niya sa paghinga. Sobrang baba ng dugo niya kanina.
Napakunot naman ang ulo ni Jason dahil sa sinabi sa kanya nito. At pumasok sa isip niya na malamig na si Keisha kanina. Nang hinawakan niya, akala niya kasi ay nilalamig talagang kamay niya. Hindi ko alam, Dok. Minginang sabi ni Jason na ginabuntong hininga naman doktor. Well, ask her if magising na siya. Maayos ng pakiramdam niya at maaari din siyang ilipat sa kwarto niya, sabi ng doktor at umalis na. Naghintay pa sila ng ilang sandali bago sila tuloy makapasok sa loob. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita naman niya si Keisha na mayroong mga nakakabit sa katawan nito na kung ano-ano. Lumapit siya dito at hinawakan ng kamay nito. Wife? I'm sorry. I miss you. Naiiyak na sabi niya at wala naman siya nagawa kundi halikan na lang ang kamay ng dalaga. Masaya na siya ngayon dahil ligtas na ang babaeng pinakamamahal niya.